Paghandaan natin ang buwan ng Ramadan sa pamamagitan ng taos-puso at tunay na pagbabalik loob kay Allah. Nang sa ganon ay makamit natin ang taufik ni Allah. Sapagkat yung taong makasalanan na hindi siya naghihingi ng kapatawaran kay Allah, ay mahirap niyang makamit ang taufik, gabay ni Allah. Yung pagsamba, mga kapatid, taufik yan ni Allah. Tingnan ninyo, mga kapatid, marami sa atin ang mga matatanda, pero sila pa yung nasa unahan ng mga saf sa pagsasala. Marami sa atin ang mga matatanda, sila pa yung mga kugihan sa pagpunta sa mga masjid. Sila pa yung mga matitiyaga na nakakarating sa masjid. Yung iba ay nakatungkod pa, nakakarating sila ng masjid. Palatandaan ang pagsamba kay Allah ay taufik ni Allah. Gabay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito makukuha ng sa pamamagitan ng lakas ng katawan lamang, mga kapatid. Oo, nakakatulong yung lakas ng katawan, subalit kung wala yung taufik ni Allah, wala, hindi ka makakagawa ng pagsamba. Kaya nga sa tuwing tayo ay nakakagawa ng kabutihan, pasalamatan natin si Allah dahil sa tinaufikan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, mga kapatid, bakit kailangan nating mas magbalik loob kay Allah, humingi ng tawad kay Allah bilang pagsalubong natin sa Ramadan? Dahil sa kailangan natin yung taufik ni Allah. Kailangan natin yung gabay ni Allah, patnubay taufik niya sa atin para tayo ay makarami na pagsamba sa buwan ng Ramadan. Qala al-Fudail rahimahullahu ta'ala, "Idza kunta la tastati'u qiyam al-layli wa siyam an-nahari fa'lam annaka mahbusun qad qayyadatka dhunubuka." Sabi ni Fudail, kabilang sa mga ulama, mga naunang ulama, sabi niya, kapag ikaw ay hindi mo kayang mag-qiyamul layl, magsamba sa mga gabi, at hindi mo rin kayang mag-ayuno sa mga araw, fa'alam, alamin mo, ikaw ay nakakulong. Saan ka nakulong? Ikinulong ka, ikinandado ka ng iyong mga kasalanan. Para ka nakaposas, nakakandado, na hindi mo magawa ang mga pagsamba kay Allah dahil sa mga kasalanan mo. Yung mga kasalanan mo na yun ang naging dahilan na kung kaya hindi dumarating sa iyo yung taufik ni Allah, yung gabay ni Allah, kaya naririnig mo na mainam yung pagbabasa ng Quran, pero hindi ka nakakapagbasa ng Quran dahil wala sa yung taufik ni Allah. Alam mo na mainam yung pagsasala, pagdarasal sa mga gabi, pagtatahajjud. Naririnig natin ito sa ating mga ulama, pero hindi natin nagagawa dahil sa hindi tayo tinataufikan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nauunawaan mo ang kainaman, narinig mo yung kainaman ng pagsasadaka, pero hindi ka nakakapagsadaka gayong mayroong kakayanan. Hindi ka nakakapagsadaka dahil sa hindi ka dito tinataufikan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naririnig mo sa mga ulama yung kainaman ng pag-aayuno ng mga sunnah. Yawmail Ithnain wal Khamis at saka yung ibang mga sunnah na pag-aayuno. Alam mo yan, naririnig mo yan, pero hindi mo nagagawa. Bakit? Dahil sa hindi ka dito tinataufikan ni Allah. Hindi ka dito ginagabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit yung hindi nagsasala ngayon, tanongin natin, mainam ba yung pagsasala? Wallahi, hindi siya magsasabi na hindi yan mainam. Sasabihin niya na mainam yan. So alam niya na mainam yung pagdarasal, pero hindi niya ito naisasagawa dahil sa wala sa kanya yung gabay ni Allah. Wala sa kanya yung taufik ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit wala yung taufik? Dahil sa nakakulong siya sa kanyang mga kasalanan. Nakakulong siya, ikinandado siya ng kanyang mga kasalanan, kaya hindi niya magawa itong alam niya na mga mabubuting gawain. Naging harang ang kanyang mga kasalanan sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Magbalik loob tayo kay Allah, nang sa ganun patawarin tayo ni Allah at dumating sa atin yung taufik, gabay niya sa atin tungo sa pagsasamba o kaya pagpaparami ng pagdarasal, pagsamba kay Allah, paggawa ng pagsamba, mabubuting gawain sa buwan ng Ramadan.